Alok ang lahat ngayon sa posibleng pag-transmit ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ano na ang pinakahuling update nga dito sa posibleng pag-transmit ng Kamara sa Senado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Cheryl, ngayong linggo kasi ay ngayong araw na nga rin ang huling plenary session dito sa House of Representatives sa tinaasahan nga na ngayong araw ay maitataas na ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado ngayong araw. So ngayon daw kasi medyo nagkaroon ng konting delay dahil nga daw sa printing pero tuloy-tuloy naman daw ang magiging proseso. Kahapon din doon sa plenary session ay nagkaroon na nga ng election para doon sa 11 members ng prosecution panel. So tuloy-tuloy ang magiging daloy ng impeachment pagdating dito sa House of Representatives at inaasahan nga na wala ng delays at this week ay talagang maitatransmit na itong articles of impeachment sa Senado. Cheryl. Amy, final number na ba yung 11 members? Yes, Cheryl. At kahit wala pa man daw schedule na naiseset ito mismong House Prosecution Panel, ito na yung final na 11 members ng prosecution panel para nga sa House of Representatives. Lahat ng yan ay mabibigyan nga ng toka, kumbaga para maipakita at mas maipaliwanag yung apat na articles of impeachment. Kung babalikan lang din natin yung mga nakaraan, katulad nito ni Representative Lawrence Defensor, nakatoka siya noon sa grave threats kay Vice President Sara Duterte at malamang sa malamang daw ay yun na din yung matututukan niya. Confident naman daw itong House of Representatives na may sapat at malinaw na ebidensya ang impeachment articles na ipapasa ng Kamara sa Senado para nga magpatuloy ito at mas maging maayos yung daloy ng trial pagdating nga sa Senado. Nung nagkaroon ng desisyon na noong Lunes, ay inaasahan na agad-agad ito matatransmit. Para sa kaalaman ng ating mga manunod, may mga kinailangan muna bang siguraduhin na nagawa bago i-transmit para hindi sila ma-technical? Oh, Cheryl, kung mapapansin din kasi natin dun sa paggagawa ng committee report naman itong House Justice Committee, minimal lang din naman yung mga binago nga nung komite para nga doon sa apat articles of impeachment na itinagta dito para kay Vice President Sara Duterte. Ang kinailangan lang din talaga ma-ensure dito ay syempre yung bilang ng mga pumabor dito sa impeachment and syempre yung printing talaga yung pinaka naging focus nila para nga daw wala nang maging anomalya na ma-experience o mararanasan pagdating ng Senate impeachment trials. Paano rin nila nakikitang maapektuhan ang impeachment proceedings sakaling magkaroon ng development sa kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ICC? Actually, Cheryl, in-acknowledge naman yan ng mga mambabatas dito mismo sa Kamara na napakarami nga na nangyari sa Senado over the past few days. Pero ang talagang inaasahan din nila at hopeful daw sila, lalo na itong mga kinatawan ng Makabayan Block na sana nga daw ay magtuloy-tuloy yung proseso. Matindi pa rin ang paniniwala nila na itong forthwith na ito ay ibig sabihin agaran ng i-convene ng Senate Impeachment Court at sana nga raw ay tumuloy dahil dapat daw talaga nararapat na sumunod doon sa batas na i-impeach ipagpatuloy na nga itong Senate Impeachment Court at i-convene ng Senate Impeachment Court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. At kahit nga may mga ganitong leadership change at pati na rin yung pagpapakita ni Senator Bato de la Rosa sa Senado, ay wala daw sanang maging changes ito dahil ito ay isang constitutional process na talagang tumatawag para sa katotohanan at accountability ng bise. Speaking of the leadership change, ano ang reaksyon ng ilang miyembro ng prosecution team? Actually, sabi nila may mga epekto daw din ito pagdating nga doon sa usapin ng impeachment. Most likely ay may konting delay na mararanasan dahil kung titingnan din natin yung naging timeline na expected kasi dito, Cheryl, sa Kamara ay by Wednesday. Today ay magko-convene na agad yung Senate Impeachment Court pero dahil nga rin nagkaroon din ng konting delay dito sa pag-transmit ng articles of impeachment, inaasahan din talaga nila na medyo may konting pushback lang sa schedule. At wala pa rin silang masabi, Cheryl, pagdating doon sa timeline
kung aabot ba ng buwan o linggo itong pagtatalakay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero most likely ang talagang pinapanawagan ng mga mambabatas dito, Cheryl, ay mag-convene talaga itong Senate Impeachment Court. So doon daw muna sila mag-focus sa pagsisimula ng impeachment trial laban nga kay Vice President Sara Duterte. Isingit ko na rin yung inihain na resolusyon ng ilang kongresista para imbestigahan ng umano'y pangingikil ng Peanut Gallery Media Network. Ano ang layunin ng investigasyon na ito? Cheryl, kaninang umaga ay nag-file na nga ng resolution kasama ang Makabayan Block Representatives na sina Representative Antonio Tino, Representative Renico at Representative Sara Elago pagdating nga dito sa investigasyon na gusto nga ding gawin para nga sa Peanut Gallery Media Network, at sinasabi kasi nila na dapat daw maimbestigahan na yung red tagging na ginagawa, lalo na dahil may mga content din na dumadali nga sa mga kongresista, lalo na sa mga mambabatas na nandito ngayon sa 20th Congress, at hindi daw nararapat ito dahil nagmimistulang fake news daw, and syempre napakalaking threat din ito para nga sa information na natatanggap ng masa dahil na nga rin na patuloy ang paglalabas nila ng mga video content na kumbaga marami na rin ang naniniwala. So kinakailangan na daw imbestigahan ito, lalo na dahil baka rin daw may posibilidad na nagagamit na yung public funds pagdating nga dito sa content creation ng Peanut Gallery Media Network. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.